Hindi na kita mahal, Emma. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Emma na parang libu-libong karayom. Nabitawan niya ang tasa ng kape na hawak niya. Basag na piraso ang kumalat sa marmol na sahig ng kusina, parang mga piraso ng puso niya na ngayon ay wasak na rin. Si Brian Thorne, ang lalaking pinakasalan niya, 5 taon na ang nakakaraan, ang lalaking pinaglaanan niya ng buong buhay at pangarap, ay nakatayo sa harap niya. Malamig ang kanyang tingin. Walang bakas ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako. Sa likod niya nakatayo si Chloe, ang kanyang sekretarya. Mas bata, mas maganda. At ngayon, ay may ngiting tagumpay sa kanyang labi. Nakahawak si Chloe sa braso ni Brian, parang isang tropeyong ipinagmamalaki niya sa buong mundo. Matagal na akong walang nararamdaman para sa'yo, Emma. Patuloy ni Brian, parang binabasa lang ang isang nakasulat na script. Puro trabaho na lang ang nasa isip mo, hindi ka na interesting. Nanginginig ang buong katawan ni Emma. Pero Brian, ang ating kumpanya, ang ating pangarap. Tayo ang magkasama sa lahat ng ito. Umalis si Brian. Lumapit siya kay Chloe, hinalikan ito sa noo, at tiningnan si Emma na parang isang lumang gamit na kailangan ng itapon. Ang ating kumpanya, Emma? Matagal ng aking kumpanya yan. At ang pangarap ko ay nasa piling ko na. Si Chloe ang magbibigay sa akin ng lahat ng kailangan ko. Hindi na ikaw. Biglang gumuho ang mundo ni Emma. Hindi lang ang pag-ibig niya ang nawasak, pati na rin ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang Thorne Innovations na ngayon ay bilyon-bilyon ang halaga. Ang kumpanyang nagsimula lang sa garahe nila. Alam niya sa puso niya na siya ang utak sa likod ng pinakamalaking tagumpay nito. Nagmamadaling umalis si Brian at Chloe. Narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na palayo. Naiwan si Emma, nakaupo sa basag na tasa ng kape, mga luhay umaagos sa kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi lang dahil sa pagtalikod ni Brian, kundi sa katotohanang ninakaw niya ang kanyang pagkatao, ang kanyang kontribusyon. Doon nagsimula ang pagtatanong sa kanyang isip. Sa mga sandaling iyon, habang hinahayaan niyang lamunin siya ng sakit, may isang bagay na unti-unting lumitaw sa kanyang alaala. Ang mga gabi na nagpupuyat siya sa harap ng computer. Ang mga code na ginawa niya. Ang mga konsepto na siya ang bumuo. Ang lahat ng blueprint ng Genesis Project. Ang software na nagpasikat kay Brian. Lahat ay nasa kanyang hard drive. Nagulantang siya sa realization na mayroon pala siyang mga ebidensya. Tumayo siya nang nanginginig ang mga kamay. Pumunta siya sa kanyang lumang home office na matagal nang hindi niya nagagamit dahil sa pagiging abala ni Brian. Sa loob ng isang drawer, nakita niya ang isang maliit na kahon na may nakasulat na Emma's Dreams. Binuksan niya ito. Naroon ang lumang flash drive na naglalaman ng kanyang mga personal na project, ang kanyang mga sketchbook na puno ng algorithms, at ang kanyang handwritten journal na nagdedetalye ng bawat ideya at pagsubok para sa Genesis Project. Ito ang kanyang mga lihim na kayamanan, ang kanyang legacy bago pa niya nakilala si Brian. Emma, sa oras na ito, kailangan mong lumaban. Ang boses ni Atty. Marcos Santos, ang dati niyang kaibigan at kasamahan sa universidad, ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Si Marco, na ngayon ay isang respetadong abogado sa intellectual property rights. Naaalala niya ang sinabi ni Marco noon, Emma, hindi mo dapat baliwalain ang iyong mga likha. Ang iyong mga ideya ay mahalaga. I-document mo ang lahat para sa protection mo. Hinawakan ni Emma ang flash drive. Ang galit at pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang basag na tasa ng kape. Ang mga piraso ay kumikinang sa sinag ng araw. Hindi pa tapos ang laban, Brian. Ito ang huling salita na lumabas sa bibig ni Emma bago niya simulan ang kanyang pagbangon. 5 buwan ang lumipas mula ng gabing iyon, 5 buwan ng tahimik na pagdurusa at pagbangon.
Ang mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan ay ngayon ay tirahan na ni Brian at Chloe. Si Emma, sa kabilang banda ay naninirahan na sa isang maliit na apartment sa lungsod. Ang bawat sulok ng apartment ay parang salamin ng kanyang bagong buhay. Simple, tahimik, ngunit puno ng pag-asa. Hindi naging madali. Ang balita ng kanilang diborsyo ay mabilis kumalat at kasabay nito ang mga tsismis at paghuhusga. Ang dating Emma Thorne, ang eleganteng asawa ng tech billionaire, ay naging Emma Suarez, isang babaeng hiwalay na tinitingnan na may halong awa at pagkutya. Wala kang mapapala kay Brian, Emma. Payo ni attorney ni Marco sa isa nilang pagpupulong. Masyado siyang makapangyarihan. Sigurado akong gagawin niya ang lahat para sirain ka. Pero hindi natinag si Emma. Hindi siya lumaban para kay Brian. Lumaban siya para sa sarili niya, para sa karangalan niya, at para sa mga ideya na pinaghirapan niya. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na tech startup bilang isang junior analyst. Hindi ito ang posisyon na nararapat sa kanyang talino at karanasan, ngunit ito ang kanyang paraan upang muling makabangon mula sa simula. Gabi-gabi, matapos ang trabaho, ay nagsusunog siya ng kilay. Nag-aaral ng mga bagong programming languages, nagbabasa ng mga white papers sa AI at data security, at sinusubaybayan ang galaw ng market. Lalo na ang Thorne Innovations at ang lumalaking kumpanya ni Adrian Vance, ang Vance Tech. Ang Vance Tech ay mabilis na lumalaki. Sabi niya kay Marco isang gabi, habang nagkakape sila. Parang may kakaibang diskarte si Mr. Vance, mas tahimik pero mas matibay. Si Adrian Vance? Nagulat si Marco. Oo. Siya ang isa sa pinakamatalinong tao sa industriya ngayon. Sabi-sabi, may matinding beef yan kay Brian Thorne. Business rivalry, alam mo na. Pansin ni Emma na may kakaibang tingin sa mga mata ni Marco nang banggitin niya ang pangalan ni Adrian. Isang hapon, habang nagpapahinga sa parke, may nakasalubong si Emma na isang pamilyar na mukha. Si Lara Go, dating empleyado ng Thorne Innovations at isa sa mga kaklase ni Adrian Vance noong kolehiyo. Emma, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Lara. Ang laki ng ipinagbago mo. Nagkwentuhan sila ni Lara. Naikwento ni Emma ang nangyari sa kanya. Nakinig si Lara ng may pakikiramay. Alam mo, Emma, sabi ni Lara, alam kong may matinding pinagdaanan ka, pero huwag kang susuko. Kilala kita, matalino ka, at kung mayroon mang makakatulong sa'yo, marahil ay si Adrian Vance. Si Mr. Vance? Tanong ni Emma. Bakit? May mas malalim na connection si Mr. Vance sa Thorne Innovations kaysa sa inaakala ng marami. Paliwanag ni Lara. Noong simula ng karera ni Brian, may isang malaking proyekto na pinaghirapan ng pamilya Vance. Si Brian sa kanyang paraan ay nakahanap ng paraan para sirain yon at nakinabang sa kanilang ideya. Hindi man direkta, pero malaki ang naging epekto niyon sa pamilya Vance. Mula noon, tahimik silang magkalaban ni Brian. Ang kwento ni Lara ay nagbigay ng bagong perspektiba kay Emma. Hindi lang siya nag-iisa sa kanyang laban. Hindi lang siya ang biktima ng kasakiman ni Brian. May karamay siya. Pagsapit ng gabi, muling inilabas ni Emma ang kanyang flash drive. Tiningnan niya ang mga files na minsan ay pinagmulan ng kanyang pangarap kasama si Brian. Ngayon, ang mga ito ay magiging sandata niya. Oras na para ipakita sa kanila ang tunay na Emma Suarez. Sabi ni Marco sa kanya, oras na para gumawa ng ingay. Kinaumagahan, habang nag-e-email si Emma sa kanyang trabaho, may lumabas na pop-up notification. Ito ay isang paanyaya sa isang exclusive tech forum na inorganisa ng Vance Tech. Isang forum para lamang sa mga piling profesional sa industriya. Nagtaka si Emma kung paano niya ito nakuha. Tiningnan niya ang kanyang inbox, isang email mula sa Vance Tech Recruitment na may nakasulat na, "We've been impressed by your recent contributions and research in emerging tech. We'd like to invite you to a confidential interview." Nagulat si Emma.
Matagal na niyang hinintay ang ganitong pagkakataon. Isang pagkakataong makabalik sa laro. Sa tunay na laro, ang invitation ay hindi lang para sa forum, kundi para sa isang panayam. Isang panayam na nagpapahiwatig, na may nakapansin sa kanyang mga tahimik na pagpupunyagi. Kinabahan siya, pero may halong pag-asa. Ito na nga ba ang bagong simula na matagal na niyang ipinagdarasal? Ang tunog ng champagne cork na lumilipad sa ere ay parang musika sa tenga ni Brian Thorne. Ginisian niya si Chloe na nakasandal sa kanyang braso, ang kanyang matay nagniningning sa ilalim ng chandelier. Isa na namang tagumpay, my dear. Bulong niya kay Chloe. Ang deal sa Viridian Corp ay perpekto. Sino ang mag-aakala na ang isang garahe startup ay magiging $1 bilyong na imperyo? Ikaw, Brian. Ikaw ang nagpanalo sa lahat ng yan, sagot ni Chloe. Hinahaplos ang kanyang pisngi. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw, puno ng paghanga, o marahil ay pag-aangkin. Nakapaligid sa kanila ang matataas na personalidad sa mundo ng negosyo. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay nagkikinang sa mga ilaw at karangyaan. Lahat ay bumabati kay Brian. Pinupuri ang kanyang katalinuhan at tagumpay. Iyan ang buhay na gusto niya. Ang buhay na pinaghirapan niyang abutin. Ang buhay na kasama si Chloe. Kung nakikita lang sana ni Emma ang lahat ng ito, naibulong niya. Ngunit agad ding pinagsisihan. Bakit pa niya naiisip ang pangalan na yon? Ang babaeng iyon ay bahagi na ng kanyang nakaraan. Isang malaking pagkakamali na itinama niya. Ngunit tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Habang iniinom niya ang kanyang champagne, biglang nagkaroon ng pagbulong-bulungan sa entrance ng ballroom. Unti-unting napalingon ang lahat ng bisita, kabilang si Brian. At doon, tumigil ang mundo niya. Nakita niya ito. Ang pamilyar na anino, ang tindig. Hindi ito maaaring mangyari. Naglakad patungo sa gitna ng ballroom ang isang babae. Suot nito ang isang emerald green na gown na bumagay sa kanyang balat. Ang kanyang buhok, na dati lagi lang nakatali, ay ngayon ay nakakulot ng elegante. Ang kanyang pamatay na ngiti ay hindi na ang dating nangiti na puno ng lambing para sa kanya, kundi isang nangiti na may kapangyarihan at kumpiyansa. Emma, halos hindi niya narinig ang sarili niyang tinig. Ito si Emma. Ngunit hindi na ang Emma na iniwan niya. Hindi na ang Emma na umiiyak sa kusina. Ito ay isang bagong Emma, isang Emma na puno ng ningning at karilagan na nakakasilaw sa kanyang mga mata. Kasabay niyang naglalakad ang isang matangkad, gwapo at pamilyar na lalaki. Si Adrian Vance, ang kanyang pinakamatalik na kaaway sa negosyo. Naramdaman ni Brian ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Naglakad si Adrian Vance na nakahawak sa baywang ni Emma. Hindi lang basta hawak, may pagmamay-ari sa bawat galaw. At habang papalapit sila, napansin ni Brian ang isang bagay na nagpakulo sa kanyang dugo. Ang kamay ni Adrian ay dahan-dahang gumapang sa tiyan ni Emma at marahan itong hinaplos. May umbok. Isang matinding suntok ang naramdaman ni Brian sa kanyang sikmura. Buntis si Emma at ang ama, si Adrian Vance. Nagpalitan ng tingin si Emma at Brian. Ang mga mata ni Emma ay hindi na puno ng sakit o pag-ibig, kundi ng isang malamig na pagkawalang pakialam. Parang hindi siya nito kilala. Pilit na lumapit si Brian, itinulak si Chloe sa isang tabi. Emma, anong ibig sabihin nito? Bulong niya, halos hindi niya mailabas ang salita. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Adrian Vance, mata sa mata. Ang kanyang tingin ay matalim, may halong babala. I think you've said enough, Brian. Kalmado ngunit matigas na sabi ni Adrian. Let's not make a scene. My fiancé is not feeling well. Fiancé. Ang salitang yon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Brian. Hindi niya narinig ang iba pa. Ang buong kapaligiran ay parang umikot at ang boses ni Chloe na nagtatanong sa kanya ay parang malayo. Emma, kasama si Adrian, ay tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad
papunta sa direksyon ng isang VIP table. Walang lingon likod, walang pakialam. Naiwan si Brian, nakatayo sa gitna ng ballroom, parang isang estatwa. Ang kanyang galit ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ang pagkamangha sa pagbabago ni Emma ay napalitan ng pait at pagseselos. Narinig niya ang mga bulungan ng mga tao. Siya ba yung dating asawa ni Brian? Ang ganda niya ngayon. At anak nila ni Adrian Vance? Tinitigan niya ang papalayo nilang figura. Si Emma ang kanyang dating asawa, ang babaeng itinapon niya na parang basura, ay ngayon ay mas maganda, mas mayaman, at mas masaya. At pinakamahalaga sa lahat, may dinadalang anak ng kanyang pinakamalaking kalaban. Isang matinding hinala ang bumuo sa kanyang isip. Sino ang ama ng batang iyon? Si Adrian ba talaga? O baka naramdaman ni Brian ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang nangiti ni Emma, ang haplos ni Adrian sa kanyang tiyan. Ang lahat ay parang bangungot. Anak niya ba yan? O sa kanya? Ang tanong na umalingaw-ngaw sa isip ni Brian habang nakatitig sa umbok sa tiyan ni Emma na para bang naghahanap ng kasagutan sa isang palaisipan na ngayon lang niya nakita. Ang pagdududa at pagseselos ay kumakain sa kanya ng buong buo. Hindi ko akalain na ganoon ang magiging reaksyon niya, sabi ni Emma kay Adrian habang magkasama silang umuwi matapos ang party. Pinipilit niyang maging kalmado, ngunit ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa tuwing naaalala ang tingin ni Brian. Normal lang yun sa isang taong mayabang na nasaktan ng ego. Kalmadong sagot ni Adrian na nakahawak pa rin sa kanyang kamay. Hindi siya sanay na may mas magaling o mas masaya sa kanya. Lalo na kung galing sa'yo, Emma. Nasa loob sila ng eleganteng penthouse ni Adrian. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa kanilang paligid. Ang kapaligiran ay tahimik, ngunit ramdam ni Emma ang bigat ng laban na kanilang kinakaharap. Salamat, Adrian, bulong niya. Salamat sa pagsuporta. Wala yun, Emma, sabi ni Adrian, tumingin sa kanya ng direkta. Alam mong hindi lang ito para sa negosyo. Ito ay para sa hustisya at para sa'yo. Ilang sandali silang natahimik. Pagkatapos, huminga ng malalim si Adrian. May dapat akong sabihin sa'yo, Emma, tungkol sa akin at kay Brian. Nagsimula siyang magkwento. Isang kwento tungkol sa isang promising startup project ng pamilya Vance, taon na ang nakalipas. Ang proyektong yon ay mayroong groundbreaking software na maaring magpabago sa industriya. Ngunit sa di malamang dahilan, bigla itong nasira. Ang kanilang intellectual property ay tila nalimas. At sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas ang kaparehong ideya sa Thorn Innovations na noon ay baguhan pa lang. Hindi kami makahanap ng sapat na ebidensya para idiin si Brian noon, paliwanag ni Adrian. Masyado siyang madulas, pero alam ko sa puso ko na siya ang may kagagawan. Halos gumuho ang kumpanya ng pamilya ko dahil doon. Kaya nang lumapit ka sa akin, Emma, alam kong ito na ang pagkakataon para sa hustisya. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa amin din. Naunawaan ni Emma ang bigat ng pinagdadaanan ni Adrian. Ang kanilang laban ay hindi lang personal. Ito ay laban sa isang sistema ng pandaraya at kasakiman. Kaya ko siyang tulungan, Adrian, sabi ni Emma na may bagong lakas. Mayroon akong lahat ng orihinal na codes. Ang aking mga journal, ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ako ang tunay na utak sa likod ng Genesis Project, ang puso ng Thorn Innovations. Kinabukasan, nagpulong sila ni Attorney Marco. Si Adrian ay naroroon din, nagbibigay ng kanyang suporta at insights mula sa kanyang karanasan sa corporate world. Ang ebidensya mo, Emma, ay solid, sabi ni Marco, matapos suriin ang mga dokumento. Sapat ito para idiin si Brian sa paglabag sa intellectual property rights, pero asahan mo na lalaban siya. Masyado siyang mayabang para sumuko ng ganoon lang. At tama nga si Marco. Ilang araw lamang matapos ang party,
lumabas ang mga balita. Brian Thorne files a lawsuit against Emma Suarez, accuses ex-wife of industrial espionage and blackmail. Ang headlines ay nagkalat sa buong social media. Siniraan si Emma, tinawag na oportunista, isang babaeng gustong sirain ang dating asawa. Nagpakita si Chloe sa TV, nagkunwari pang nag-aalala, at nagparatang din kay Emma. Wala silang karapatang siraan ka, galit na sabi ni Adrian. Huwag kang mag-alala, Emma. Hindi tayo basta mananahimik. At hindi nga sila nanahimik. Sa isang press conference na ginanap sa head office ng Vance Tech, lumabas si Emma kasama si Adrian at Atty. Marco. Si Emma ay nakasuot ng simpleng puting damit, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Si Adrian naman ay nakatayo sa kanyang tabi, matikas at suportado. Ako po si Emma Suarez. Nagsimula si Emma, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, at ako ang tunay na utak sa likod ng Genesis Project ng Thorne Innovations. Ang kumpanyang yan ay itinayo sa aking mga ideya at hirap. Ngayon, ako ay lumalaban para sa katotohanan, at kasama ko po si Mr. Adrian Vance at ang kanyang kumpanya sa laban na ito. Hindi lang kami magsasampa ng countersuit, ipapasa namin ang lahat ng ebidensya sa korte para mailabas ang tunay na hustisya. Pinakita ni Marco ang mga kopya ng kanyang mga orihinal na disenyo at journal. Ang mga mamamahayag ay nagulat at ang mga ilaw ng kamera ay nagblinking ng mabilis. Sa kabilang banda, si Brian Thorne na nanonood ng live broadcast sa kanyang opisina ay nagulantang. Naramdaman niya ang isang malamig na pagbalot sa kanyang puso. Ang ngiti ni Emma, ang kumpiyansa ni Adrian, hindi ito ang Emma na iniwan niya. Biglang may tumunog. Ito ay isang notification mula sa kanyang legal team, isang threat sa korte. Nakita niya ang pangalan ni Emma Suarez at Adrian Vance. Sa ibaba nito, isang attachment. Binuksan niya ang attachment, isang lumang PDF file. Nakita niya ang isang bahagi ng code, ang kanyang initials sa ibaba, ang logo ng Thorne Innovations na may petsang mas bago kaysa sa petsa ng pagkakagawa ng file. Hindi siya makapaniwala. Imposible! Gulat niyang bulong at napahawak siya sa kanyang ulo. Ang flash drive na yon, akala niya ay naitago niya ng maayos. Paano nangyari ito? Ang pagkalito at galit ay bumalot kay Brian. Ang kanyang mundo, na akala niya ay nasa kontrol niya, ay unti-unting gumugulo. Gabi, ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning sa labas ng bintana ng penthouse ni Adrian. Nakaupo siya sa kanyang study, nakatitig sa isang larawan ng kanyang ama. Kasama siyang bata pa, sa harap ng isang bagong sign na may nakasulat na Vance Innovations. Ang sign na yon ay hindi nagtagal. Naaalala niya pa ang pagkabigo sa mukha ng kanyang ama, ang galit sa kanyang puso. Nakatulog si Emma sa sofa sa living room, pagod sa mga nangyari sa maghapon. Lumabas si Adrian, tiningnan ang mapayapang mukha ni Emma at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Emma ay lumalalim sa bawat araw. Hindi lang ito tungkol sa hustisya, ito ay tungkol sa kanya, sa kanila. Salamat sa iyo, Emma, bulong niya. Dahil sa iyo, may pagkakataon akong ibalik ang karangalan ng pamilya ko. Di bumalik si Adrian sa kanyang study. Ang mga alaala ng nakaraan ay sariwa pa rin sa kanyang isip. Taong 2015. Adrian Vance ay isang batang entrepreneur na may bagong ideya sa AI-driven data analytics. Ang kanyang ama, isang veterano sa tech industry, ay naglagay ng lahat ng kanilang ipon sa proyekto ni Adrian. Mayroon silang isang groundbreaking prototype na handa ng ilunsad. Ito ang kanilang pangarap. Ngunit bago pa sila makapag-launch, isang biglaang bug ang lumabas sa kanilang sistema. Hindi nila madebug. At kasabay nito, isang bagong kumpanya ang sumulpot, Thorne Innovations, na naglulunsad ng isang halos kaparehong produkto, ngunit mas pinahusay, ang Genesis Project. Naalala niya pa ang araw na yon.
Ang ama niya ay halos atakehin sa puso nang makita ang balita. Ang kanilang proyekto ay nasira at ang kanilang kumpanya ay halos mabangkarote. Nawala ang lahat ng kanilang hard work. Hindi ko maintindihan, sabi ng kanyang ama noon. Paanong nangyari ito? May nag-leak sa atin. Pinaghihinalaan ni Adrian si Brian Thorne. Kilala na si Brian noon bilang isang ambisyoso at madulas na negosyante. Ngunit wala silang matibay na ebidensya. Ang tanging nalalaman nila ay may isang empleyado ng Thorne Innovations na biglang nag-resign bago ang insidente. Isang IT specialist na si Arthur Valderrama na mabilis ding nawala. Hindi nila ito napatunayan. Simula noon, naging misyon ni Adrian ang lampasan at pabagsakin si Brian Thorne sa lahat ng legal na paraan. Kaya nang malaman niya ang tungkol kay Emma at sa kanyang kaso, alam niyang ito na ang pagkakataon. Nang unang lumapit si Emma sa kanyang kumpanya para mag-apply, hindi agad siya nakilala ni Adrian. Ngunit nang makita niya ang resume nito, lalo na ang mga dating research papers at projects na ginawa nito sa universidad, may naramdaman siyang kakaiba. Ang talino ni Emma ay pamilyar. Parang nakita na niya ito dati. Naalala niya sa isang tech forum taon na ang nakalipas. Bago pa man niya makilala si Brian, may nakita siyang isang batang babae na nagpipresent ng kanyang capstone project sa AI. Ang kanyang mga ideya ay napakatalino, napakabago. Siya si Emma Suarez. Hindi niya inakalang siya rin ang babaeng nagpakasal kay Brian Thorne. Ang irony ng tadhana ay hindi niya inasahan. Kailangan mong maging malakas, Emma. Bulong ni Adrian sa sarili habang tinitingnan ang natutulog na si Emma. Hindi lang ako ang naghahanap ng hustisya, ikaw din. At para sa batang nasa tiyan mo, nabibigyan natin ng isang mapayapang kinabukasan. Kinaumagahan, maaga silang nagising. Si Emma ay abala sa paghahanda ng almusal. May ngiti sa kanyang labi. Handa ka na ba para sa unang pagharap sa korte? Tanong ni Adrian. Mas handa pa ako kaysa sa inaakala mo, sagot ni Emma. Pero kinakabahan din. Normal yan, sabi ni Adrian. Pero huwag kang mag-alala. Magkasama tayo dito at meron pa akong dapat gawin. Kailangan kong hanapin si Arthur Valderrama. Sino si Arthur Valderrama? Tanong ni Emma. Siya ang IT specialist na biglang naglaho matapos ang insidente sa kumpanya ng pamilya ko. May pakiramdam ako na may kinalaman siya sa pagkasira ng proyekto namin at sa paglabas ng Genesis project ni Brian. Kung makikita natin siya, baka meron tayong mas malaking alas laban kay Brian. May naramdaman si Emma na kaba. Ang mga anino ng nakaraan ay lumalabas na. Ang malamig na hangin ng aircon sa korte ay hindi sapat para palamigin ang tensyon sa loob ng silid. Nakaupo si Emma sa tabi ni Attorney Marco habang nasa likuran niya si Adrian. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Sa kabilang panig, nakaupo si Brian Thorne, nakatingin sa kanya ng may halong pagmamayabang at paghamak. Sa tabi nito ay si Chloe. Ang kanyang ngiti ay nakakairita. Ang kanilang mga abogado ay abala sa paghahanda ng kanilang mga papeles. Magsisimula na po ang pagdinig, Your Honor, sabi ng sheriff. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Brian, si Attorney Ramirez, ay matalas at agresibo. Agad niyang inatake si Emma. Pinipilit na siya ay isang bitter ex-wife na desperadong sirain ang dating asawa dahil sa inggit. Miss Suarez, sabi ni Attorney Ramirez, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Hindi ba't ikaw ay isang dating asawa na pinaghiwalayan ni Mr. Thorne dahil sa pagkakaroon ng third party? Hindi ba't ito ang dahilan ng iyong paghihiganti? Napahinga ng malalim si Emma. Hindi po ganoon, Your Honor. Ang kasong ito ay tungkol sa intellectual property. Hindi po ito tungkol sa personal na issue. Ngunit hindi mo maikakaila na mayroong personal na issue, Mrs. Suarez. Balik ni Attorney Ramirez. At ngayon, kasama mo ang pangunahing kalaban sa negosyo ni Mr. Thorne. Hindi ba't ito ay isang malinaw na ebidensya ng sabwatan? Napatingin si Emma kay Adrian.
May ngiti sa labi ni Brian. Sumagot si Emma nang may kumpiyansa. Ang pakikipagtulungan ko kay Mr. Vance ay dahil sa paghahanap ng hustisya. Ang kanyang kumpanya ay halos masira din noon dahil sa parehong taktika na ginamit sa akin ni Mr. Thorne. Napuno ng bulungan ng korte. Pagkatapos ng ilang oras ng patuloy na pagtatanong, dumating ang pagkakataon ni Attorney Marco. Siya naman ang humarap kay Brian. Mr. Thorne, panimula ni Marco. Maari mo bang ipaliwanag kung paano nabuo ang Genesis Project? Sino ang tunay na lumikha ng core algorithm? Ngumisi si Brian. Ako, syempre. Ako ang CEO. Ako ang visionary. Ang aking team ang gumawa nito sa ilalim ng aking direksyon. Pero hindi ba't dati kayong nagtatrabaho ni Mrs. Suarez sa iisang project nung bago pa kayo magpakasal? Tanong ni Marco. Hindi ba't meron siyang mga naiambag na ideya na parehong-pareho sa Genesis Project? Maling impormasyon yan. Sagot ni Brian. Wala siyang naiambag na mahalaga. At doon, inilabas ni Marco ang isang folder. Your Honor, ipinipresenta po namin ang mga original na draft ng code at ang personal journal ni Miss Suarez. Malinaw po na sa mga petsa pa lamang, mas nauna ang mga likha ni Miss Suarez kaysa sa Genesis Project na inilabas ni Mr. Thorne. Nagulantang ang korte. Ang mga mamamahayag ay muling nag-snap ng mga larawan. Ang mukha ni Brian ay unti-unting namutla. Habang nagpapakita si Marco ng mga ebidensya, marahang hinawakan ni Adrian ang kamay ni Emma sa ilalim ng mesa. Isang reassuring touch. Naramdaman ni Brian ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na mayroong ganoong ebidensya si Emma. Ngunit bago pa man matapos ang pagdinig, biglang tumayo si Attorney Ramirez. Your Honor, mayroon po kaming isang mahalagang saksing gustong ipresenta, sabi ni Attorney Ramirez. Isang taong malapit kay Mr. Suarez noon na maaaring magbigay ng liwanag sa tunay na nangyari. May bumukas na pinto sa likod ng silid. May lumabas na isang babae. Si Clara. Si Clara, ang dating pinakamatalik na kaibigan at kasamahan ni Emma sa unang trabaho niya. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng lahat ng kanyang sekreto. Ang babaeng tumulong sa kanya sa kanyang mga proyekto noong nagsisimula pa lang siya. Nagulat si Emma. Hindi siya makapaniwala. Bakit narito si Clara? At bakit kasama siya ng panig ni Brian? Ang mga mata ni Clara ay nakatingin kay Emma, puno ng lungkot at may halong takot. Hindi totoo yan, nabulong ni Emma. Halos hindi niya marinig ang sarili niya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Isang traidor. Ang hiyawan at bulungan sa korte ay umalingaw-ngaw sa isip ni Brian. Ang pagdating ni Clara ay isang matinding coup de grace. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Emma at ito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Matalino ka, Emma, pero hindi mo ako kayang talunin. Bulong niya sa sarili habang nakatayo sa labas ng korte, nakikipag-usap sa kanyang abogado. Mayroon pa akong mas matinding alas. Galit na galit si Brian sa mga ebidensyang iprinisinta ni Emma. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay nag-iisip ng mga paraan para sirain si Emma at Adrian. Si Chloe ay nakasunod sa kanya, tahimik at kinakabahan. Kailangan nating hanapan ng butas si Emma. Galit na sabi ni Brian sa kanyang private investigator. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga relasyon, kahit ano. Hanapin mo ang lahat ng maaring makasira sa kanya. Pero sir, paano kung walang pero? Sigaw ni Brian. Gawin mo ang trabaho mo. At tingnan mo rin si Adrian Vance. Mayroon akong pakiramdam na mayroon silang tinatago. Habang nagplano si Brian, naririnig ni Chloe ang kanyang mga usapan. Ang bawat salita ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Ang pagiging desperado ni Brian ay nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Brian, sabi ni Chloe. Pilit na pinapakalma siya. Kahit anong mangyari, nasa tabi mo ako. Ngunit sa loob, may nagdududa na si Chloe. Ang Brian na minahal niya ay unti-unting nagiging isang halimaw. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Emma patungo sa kanyang opisina,
Biglang may isang delivery truck na sumalpok sa gilid ng kanyang sasakyan. Hindi malubha ang pinsala, ngunit sapat para ikagulat niya. Ayos ka lang ba, Emma? Tanong ni Adrian na agad na tumawag matapos niyang marinig ang balita. Sigurado ka ba na aksidente lang yan? Hindi ko alam, Adrian. Sagot ni Emma, nanginginig. Pero nakakatakot. Naramdaman ni Adrian ang galit sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi ito aksidente. Ito ay gawa ni Brian. Huwag kang mag-alala, Emma. Sabi ni Adrian, hindi ko hahayaan na saktan ka niya. Samantala, nakatanggap si Brian ng isang email mula sa kanyang private investigator. Mayroong naka-attach na mga larawan ni Emma at Adrian na magkasamang lumalabas, magkahawak kamay. Mayroon din isang lumang medical record ni Emma na nakuha sa isang reliable source. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nilalaman nito. Ngumiti ng mapanlinlang si Brian. Sa wakas, Emma, bulong niya. Mayroon din akong hawak na sikreto mo. Nakita ni Chloe ang nangiti sa labi ni Brian. Nakita niya ang mga larawan. Naramdaman niya ang takot sa kanyang puso. Brian, anong ginagawa mo? Tanong ni Chloe. Hindi ba't sobra na yan? Sobra? Tiningnan siya ni Brian ng masama. Hindi pa ito sapat. Kung gusto nating manalo, kailangan nating gawin ang lahat. Ikaw, kung ayaw mong masangkot, umalis ka. Natahimik si Chloe, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at pagkatakot. Sa gabi, habang tinitingnan ni Brian ang mga larawan at ang medical record ni Emma, may isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na maaring magpabago sa lahat. Isang ideya na maaring magpalabas sa lahat ng sikreto ni Emma. Ang ingay ng mga camera flashes at ang bulong-bulungan ng mga mamamahayag ay parang nakakabinging musika sa tenga ni Emma. Hawak niya ang kamay ni Adrian, pilit na pinapakita ang kanyang tatag, ngunit sa loob, nanginginig ang kanyang buong katawan. Miss Suarez, totoo ba na kayo ang rason ng pagkasira ng negosyo ni Mr. Vance noon? Mr. Vance, niloloko niyo ba ang publiko sa pagpapanggap na kayo ang ama ng bata? Miss Suarez, may iba pa po ba kayong itinatago sa publiko? Ito ang tanong ng mga mamamahayag. Ngunit bago pa man sila makasagot, isang malaking screen sa likod ng entablado ang nagpakita ng mga larawan. Mga larawan ni Emma at Adrian na magkahawak kamay sa mga lugar na pribado. Mga larawan na tila nagpapahiwatig na matagal na silang may relasyon bago pa man maghiwalay si Emma at Brian. At kasabay nito, isang lumang email conversation na tila nagpapatunay na sinisiraan na ni Emma si Brian sa likod nito. Gulantang ang lahat. Ang mga tao ay nagbubulungan at ang tingin sa kanila ay nagbago. Mula sa paghanga ay napalitan ng pagdududa at pagkutya. Ito ay mga pekeng ebidensya. Sigaw ni Atty. Marco, ngunit huli na ang lahat. Ang balita ay mabilis kumalat. Headlines: Emma Suarez, a two-timer, Vance Tech CEO in scandal. Is Brian Thorne the real victim? Ang pangalan ni Emma ay siniraan. Tinawag siyang mga agaw, sinungaling, at isang babaeng desperado para sa pera. Pati si Adrian ay nadamay. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting nawawala ng tiwala sa publiko. Hindi totoo yan, Adrian, sabi ni Emma habang magkasama silang nanonood ng balita sa TV. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko magagawa ang mga yan. Alam ko, Emma, sagot ni Adrian. Niyakap siya ng mahigpit. Alam kong hindi totoo yan. Pero paano natin ito papalagan? Sa sumunod na pagdinig, isa pang matinding hampas ang natanggap nila. Ang isang mahalagang ebidensya ni Emma, ang kanyang orihinal na journal na naglalaman ng mga handwritten notes tungkol sa Genesis Project, ay biglang nawala sa kustodya ng korte. Napalitan ito ng isang kopya na may mga highlights at annotations na tila ginawa ni Brian na nagpapahiwatig na siya ang tunay na may-ari ng ideya. Your Honor, ang ebidensya na ito ay pekeng, sabi ni Atty. Marco.
May nagpalit ng aming orihinal na dokumento, ngunit wala silang matibay na ebidensya para patunayan na may nagpalit ng dokumento. Ang kaso ay na-delay at ang pagdududa sa panig ni Emma ay lumalaki. Ang lahat ay parang gumuho. Ang kanyang pangarap na makamit ang hustisya ay tila malabong mangyari. Ang kanyang pangalan ay sira na. Ang kanyang relasyon kay Adrian ay nasa bingit ng pagsubok. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang batang dinadala niya. Paano siya magiging mabuting ina sa gitna ng lahat ng kaguluhan na ito? Naiwan si Emma sa kanyang apartment, nakatulala sa kisame. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkabigo. Pakiramdam niya ay wala na siyang laban, wala na siyang pag-asa. Ang lahat ay nawala na. Bulong niya. Narinig niya ang boses ni Brian sa TV. Nagbibigay ito ng isang live interview, puno ng pagmamayabang. Ako ang biktima rito, sabi ni Brian habang nakangiti. Si Emma ay isang mapanlinlang na babae at ngayon ipinagdiriwang ko ang aking tagumpay. Ang katotohanan ay laging nananalo. Tiningnan ni Emma ang TV. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mga luha ay umaagos nang walang humpay. Pakiramdam niya ay talunan na siya. Ganap na talunan. Ang pagbagsak ay matindi. Ang bawat headline ay parang sampal sa mukha ni Adrian. Ang mga investigasyon sa kanilang kumpanya ay nagsimula. Ang mga partners ay nagdududa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nanatiling matatag. Ang kanyang pagmamahal at tiwala kay Emma. Niyakap ni Adrian si Emma ng gabing iyon matapos ang lahat ng masasamang balita. Nakita niya ang pagkabigo sa mga mata ni Emma, ang pagnanais na sumuko. Hindi tayo susuko, Emma, bulong niya. Kailangan nating lumaban para sa ating pamilya. Hindi siya tumigil sa pag-iisip. Alam niyang may tinatago si Brian. Mayroon pa siyang butas na hindi nakikita. Naalala niya si Arthur Valderrama, ang dating IT specialist na pinaghihinalaan niyang may kinalaman sa pagkasira ng proyekto ng pamilya niya. Nahanap niya ang contact number nito mula sa kanyang lumang database. Adrian, ikaw nga ba yan? Gulat na tanong ni Arthur sa telepono. Oo, Arthur. Kailangan ko ang tulong mo. Tungkol ito kay Brian Thorne. Nagkwento si Arthur. Ang kwento ay nagpatunay sa hinala ni Adrian. Si Arthur ay pinilit ni Brian na mag-leak ng impormasyon mula sa kumpanya ni Adrian noon. At bilang kapalit, binigyan siya ni Brian ng malaking halaga at isang posisyon sa Thorne Innovations. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking sikreto. Adrian, may dapat akong sabihin sa'yo, sabi ni Arthur. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Mayroon akong ebidensya na magpapabagsak kay Brian. Isang ebidensya na hindi lang tungkol sa pagkuha niya ng Genesis Project, kundi isang mas personal na bagay. Nagulat si Adrian. Ano yan, Arthur? Ang Genesis Project. Alam kong hindi si Brian ang lumikha niyan. Si Emma ang tunay na utak sa likod niyan. Pinilit ako ni Brian na palitan ang mga files at burahin ang pangalan ni Emma. At hindi lang yan. Meron din akong ebidensya tungkol sa isang personal na bagay ni Brian. Hindi ko alam kung bakit niya itinago, pero malaki ang magiging epekto nito sa kaso. Binigyan ni Arthur si Adrian ng isang encrypted file. Ang mga mata ni Adrian ay nanlaki nang makita niya ang nilalaman nito. Isang medical record kay Brian Thorne. Ang medical record na ito ay naglalaman ng isang shocking revelation. Brian Thorne ay sterile. Hindi siya maaaring magkaroon ng anak. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian. Naalala niya ang umbok sa tiyan ni Emma at ang pagdududa ni Brian sa ama ng bata. Ito ang alas. Ito ang sandata na magpapabagsak kay Brian ng tuluyan. Samantala, lumapit si Chloe kay Attorney Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatakot at pagsisisi. Attorney Marco, kailangan ko ang tulong niyo, sabi ni Chloe. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Hindi ko na kaya. Narinig ko ang lahat ng plano ni Brian. Siya ang nagplano ng lahat ng paninira kay Emma. At ako.
Ako ang nagbigay ng pekeng medical record ni Emma, pero hindi ko alam kung ano ang laman niyon. Pinilit lang ako ni Brian. Ikinuwento ni Chloe ang lahat ng nalalaman niya. Kung paano siya pinilit ni Brian na magsinungaling, kung paano niya sinira ang mga ebidensya, at kung paano niya siniraan si Emma sa media. Mayroon akong mga kopya ng mga text messages at voice recordings ni Brian kung saan niya ako pinilit, sabi ni Chloe. Gusto kong maging saksi niyo. Hindi makapaniwala si Marco. Ang lahat ay unti-unting lumilinaw. Kinaumagahan, pumunta si Adrian kay Emma. Nakita niya ang pagod at lungkot sa mukha ni Emma. Emma, sabi ni Adrian, mayroon tayong pag-asa. Mayroon tayong bagong ebidensya. Ang lahat ng kasinungalingan ni Brian ay mabubunyag. Tiningnan siya ni Emma ng may pag-aalinlangan. Ano yan, Adrian? Kaya pa ba natin? Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Emma. Mas malaki pa ito sa iniisip mo, Emma. At ito ang magpapalaya sa'yo. At ito ang magpapatunay na ang ating anak ay ligtas at tunay na mahal. Huwag kang mag-alala, Emma. Ilalabas ko ang katotohanan para sa ating pamilya. Isang bagong pag-asa ang sumilay sa puso ni Emma. Ang mga salita ni Adrian ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngumiti si Brian nang mapanlinlang habang naglalakad papasok sa korte. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Tiningnan niya si Emma at Adrian sa kabilang panig. Ang kanyang nakumangiti ay parang nagtatago ng panalo. Ngayon, Emma, malalaman mo kung sino ang tunay na nagwawagi. Bulong niya sa sarili. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay mabubunyag. Nagsimula ang pagdinig. Muling iprinisinta ng abogado ni Brian ang mga ebidensya laban kay Emma at Adrian, ang mga larawan, ang mga emails, at ang nawawalang journal ni Emma. Malinaw po, Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez, na si Ms. Suarez ay isang oportunista at si Mr. Vance ay ginagamit lamang niya para sa kanyang personal na agenda. Napatingin si Brian kay Chloe na nakaupo sa likuran ng korte, nakangiti. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Brian. Parang may mali. Your Honor, mayroon po kaming mahalagang saksing gustong ipresenta, sabi ni Attorney Marco, tumayo mula sa kanyang upuan. Isang saksing makapagbibigay ng liwanag sa lahat ng kasinungalingan ni Mr. Brian Thorne. Nagulantang ang korte. Sino ang saksing ito? Naglakad papasok si Chloe, ang dating kasintahan ni Brian. Nagulat ang lahat, lalo na si Brian. Chloe, anong ginagawa mo rito? Bulong ni Brian, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Your Honor, ako po si Chloe de la Cruz, sabi ni Chloe. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. At gusto kong magbigay ng testimonya laban kay Brian Thorne. Nagulantang ang buong korte. Si Brian ay namutla. Hindi siya makapaniwala. Ikinuwento ni Chloe ang lahat. Kung paano siya pinilit ni Brian na magsinungaling, kung paano niya ninakaw ang journal ni Emma, at kung paano niya siniraan si Emma sa media. Pinakita niya ang mga text messages at voice recordings na nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. At hindi lang yan, Your Honor, patuloy ni Chloe. Alam ko rin po ang tungkol sa tunay na lumikha ng Genesis Project. Si Miss Emma Suarez po ang tunay na may-ari ng ideyang yon. Pinilit lang po ako ni Brian na burahin ang kanyang pangalan at palitan ng pangalan ni Mr. Thorne. Ang bawat salita ni Chloe ay parang suntok sa sikmura ni Brian. Ang kanyang mundo ay gumuho, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Your Honor, sabi ni Attorney Marco, mayroon pa po kaming isang ebidensya na magpapabunyag sa lahat ng kasinungalingan ni Mr. Brian Thorne. Isang ebidensya na may kinalaman sa tunay na pagkaama ng batang dinadala ni Miss Emma Suarez. Inilabas ni Marco ang isang envelope. Ipinipresenta po namin ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Mr. Adrian Vance ang tunay na ama ng anak ni Miss Emma Suarez. At kasabay nito,
Ipinipresenta po namin ang medical record ni Mr. Brian Thorne na nagpapatunay na siya ay sterile at hindi maaaring magkaroon ng anak. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang kanyang bibig ay nakabuka, ngunit walang lumalabas na salita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang pinakamalaking sikreto ay nabunyag. Ang kanyang pagiging sterile. Ang katotohanang hindi siya makapag-anak. Ang lahat ng tao sa korte ay nagbubulungan, nagulat sa revelasyon. Ang mukha ni Brian ay nagpapakita ng matinding pagkatalo at kahihiyan. Imposible! Gulat niyang bulong. Halos hindi niya mailabas ang salita. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Ngunit ang ebidensya ay matibay. Ang testimonya ni Chloe ay malinaw. Ang lahat ng kasinungalingan ni Brian ay unti-unting nabubunyag. Mr. Thorne, ikaw ay inaresto sa kasong fraud, perjury, at intellectual property theft. Sabi ng sheriff, lumapit kay Brian. Si Brian ay pinusasan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo at galit. Tiningnan niya si Emma at Adrienne na ngayon ay nakatayo na, magkahawak kamay. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Magbabayad kayong lahat, sigaw ni Brian habang kinakaladkad siya palabas ng korte. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit ito ay isang sigaw ng isang taong talunan na. Ang balita ng pagbagsak ni Brian Thorne ay kumalat na parang apoy. Mula sa pagiging isang respetadong tech billionaire, siya ay naging isang pinandidirihang kriminal. Ang mga headlines ay nagkalat sa lahat ng sulok. Thorne Innovations CEO arrested for fraud and perjury. The billionaire's downfall. A tale of deceit and greed. Ang Thorne Innovations ay gumuho. Ang mga investors ay nagsialis. Ang kumpanyang minsan niyang ipinagmalaki ay naging isang simbolong ng kanyang kasinungalingan. Si Chloe, matapos magbigay ng testimonya, ay naglaho. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Si Brian, sa kabilang banda, ay nakaharap sa isang mahabang laban sa korte. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska. Ang kanyang mga dating kaibigan ay nagsialis, walang gustong madamay sa kanyang iskandalo. Siya ay nag-iisa, walang pera at walang pag-asa. Mula sa kanyang mansyon, napunta siya sa isang maliit na selda. Ang kanyang buhay ay nagbago ng malaki. Ang dating mayabang na Brian Thorne ay ngayon ay isang taong basag ang pagkatao, puno ng pagsisisi at galit. Sa isang sulok ng syudad, sa isang maliit na apartment, nakita si Brian na nagtatrabaho bilang isang valet sa isang high-end na restaurant. Ang kanyang damit ay luma, ang kanyang buhok ay hindi na maayos. Ang mga taong minsan niyang sinisigawan ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may awa o paghamak. Samantala, sa isang masayang bahagi ng lungsod, nagsimula ang isang bagong kabanata. Ikinasal sina Emma Suarez at Adrian Vance sa isang simpleng ngunit napakagandang seremonya. Ang mga taong nagmamahal sa kanila ay naroroon. Si Attorney Marco, si Lara at ang kanilang mga pamilya. Ang ngiti ni Emma ay totoo, puno ng pagmamahal at kapayapaan. Si Adrian ay nakatayo sa kanyang tabi, ang kanyang mata ay nagniningning sa tuwa. Sa wakas, Emma, bulong ni Adrian habang naglalakad sila sa aisle. Ang ating pamilya. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Emma ang isang malusog na sanggol na lalaki. Siya ay pinangalanan nilang Asher, na nangangahulugang happy o blessed sa Hebrew, said. Ang pagdating ni Asher ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang buhay. Ang Vance Tech ay umunlad. Sa tulong ng mga ideya ni Emma, mas naging matatag at inobasyon ng kumpanya. Si Emma ay hindi na isang asawa lang. Siya ay isang partner, isang co-CEO, at isang visionary sa kanyang sariling karapatan. Ang bawat araw ay puno ng pasasalamat at pagmamahalan. Ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan at pag-asa. Ang nakaraan ay isang masakit na bahagi ng kanilang buhay, ngunit ito rin ang nagbigay daan sa kanilang tunay na kaligayahan. Isang araw
Habang naglalakad si Emma, kasama si Adrian at si Asher sa isang parke, nakasalubong niya ang isang dating empleyado ng Thorn Innovations. "Miss Suarez, ang ganda po ng inyong anak," sabi ng empleyado. "Maraming salamat po sa pagpapalaya niyo sa amin kay Brian Thorn. Ang kumpanya po namin ay unti-unting bumabangon muli at mas malinis na ngayon." Ngumiti si Emma. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong nabiktima ni Brian. Lumipas ang mga taon. Si Asher ay lumaki na, isang matalino at masayahing bata. Sina Emma at Adrian ay nanatiling matatag sa kanilang pagmamahalan. Ang kanilang kumpanya ay lumalago. Sa isang gabi, habang naghahanda sila para sa isang special dinner, dumating ang kanilang driver. "Ma'am, sir, nandyan na po ang sasakyan," sabi niya. Habang papunta sila sa kotse, nakita ni Emma ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakayuko, nagmamadaling kumuha ng susi ng kotse mula sa isang customer. Ang kanyang buhok ay kulay abo na. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagod. Si Brian Thorn. Nagtago si Brian sa dilim, pilit na iniiwasan ang kanilang mga mata. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na siya ni Emma. Ang maligamgam na gabi sa Manila ay may dalang kakaibang kaba sa dibdib ni Emma. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan ng mamahaling restaurant, nakaramdam siya ng isang pamilyar na anino. Isang aninong matagal na niyang kinalimutan. Ang valet na mabilis na kumuha ng susi sa driver nila ay nakayuko. Ang kanyang uniforme ay luma, ang kanyang buhok ay kulay abo na, at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng mundo. Nakilala niya ito. Hindi maaring magkamali. Si Brian Thorn. Nag-angat ng tingin si Brian at nagtama ang kanilang mga mata. Ang dating pagmamayabang sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding gulat, hiya at pagkabigo. Pilit niyang iniiwasan ang tingin ni Emma, nagtatago sa likod ng ibang sasakyan. Ngunit hindi siya hinayaan ni Emma. Hawak ang kamay ni Adrian at bitbit ang kanilang anak na si Asher. Lumapit si Emma sa gawin ni Brian. Nagpatuloy sila sa paglalakad na tila wala silang nakikita. Ngunit sa sandaling nasa tapat na sila ni Brian, huminto si Emma. Ang puso ni Brian ay kumalabog ng malakas. Nag-angat siya ng tingin kay Emma. Naghahanap ng galit, ng paghamak. Ngunit ang nakita niya ay isang pares ng mga mata na puno ng katahimikan at kakaibang awa. Walang sinabi si Emma. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay sa bulsa, kumuha ng 1,000 piso at marahang inilagay sa palad ni Brian. Hindi ito isang tingin ng paghihiganti. Hindi ito isang tingin ng galit. Ito ay isang tingin na tila nagbibigay ng huling paalala, isang pagpapakita ng kanyang pagiging tao. Kahit sa harap ng taong sumira sa kanya, nanigas si Brian. Naramdaman niya ang init ng papel sa kanyang palad. 1,000 piso. Ang halagang minsan ay kanyang inalisan kay Emma. Ngayon, binibigay niya ito bilang limos. Tinapik ni Emma ang kamay ni Brian, isang napakagaan na tapik. Pagkatapos, tumalikod siya ng tahimik. "Tara na, mahal," bulong ni Adrian, at dahan-dahan silang naglakad papasok sa restaurant. Ang pamilya ay magkasama, masaya, at buo. Si Asher ay nakangiti. Walang kamalay-malay sa drama na naganap sa likod niya. Naiwan si Brian, nakatayo sa labas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pera sa kanyang palad. Ang kanyang mga balikat ay biglang bumaba. Ang lahat ng pagmamayabang, galit at pait ay naglaho. Pinalitan ng isang matinding pagsisisi. Naalala niya ang araw na iniwan niya si Emma. Ang araw na tinawag niya itong hindi interesting. Ang araw na ninakaw niya ang lahat ng pangarap nito. Ngayon, siya ang hindi interesting. Siya ang walang-wala. Siya ang taong itinapon. Naramdaman niya ang kanyang mga luha na dahan-dahang umaagos. Ito ang presyo ng kasakiman, ang presyo ng pagtataksil, ang presyo ng pagiging walang pasasalamat. Tiningnan niya ang pintuan ng restaurant.
Nakita niya ang mga anino nina Emma, Adrienne at Asher sa loob, masayang kumakain. Ang pamilya na dapat ay kanyang kasama. Ang buhay na dapat ay kanyang tinatamasa. Ngunit ang lahat ng yon ay nawala na. Dahil sa kanyang sariling kasakiman, naupo si Brian sa semento, hindi na alintana ang mga taong dumadaan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Ang pera sa kanyang kamay ay naging simbolo ng kanyang kabiguan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagpapahalaga sa pag-ibig, katapatan, at integridad. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Huli na para matutunan niya ang aral, ngunit sa kanyang pagkawasak, sa kanyang pagdurusa, mayroon pa ring isang bahagi ng kanyang sarili ang nakakita sa katotohanan. Ang totoo, ang kawalang pasasalamat, ang pinakamatinding anyo ng paghihiganti. At siya mismo ang nagbigay ng ganoong paghihiganti sa kanyang sarili.